So, Canada is a first world country, pero bakit kaya madami pa rin ang umaalis dito? So, keep on watching! So, gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga typical reasons kung bakit madami pa rin ang umaalis dito sa Canada. Despite na Canada is alam naman natin na first world country. So, mag-share ako sa inyo in no particular order sa vlog na ito. So, ayun, isa sa mga reason na nakita natin na nabasa natin sa isang website kung bakit madami ang umaalis pa rin dito sa Canada is yung weather. Alam naman natin na yung winter dito sa Canada is harsh. Actually, depende sa location mo or province kung nasaan ka. Like, alam ko, Toronto and British Columbia, yan, mga milder yung winter nila. Pero galing kami sa Manitoba and first-hand na-experience ko yung minus 40 degrees. Hindi ko pa na-experience and hindi ako sure kung nag-minus 50 na nga ba sa Manitoba. Pero yun yung pinaka-coldest ata na-experience ko first-hand, yung minus 40 degrees. And talagang kung hindi ka dressed up for the weather, hindi ka naka-bundle up, I'm pretty sure magkaka-frostbite ka. Kasi may mga nakita na ako before na mga sobrang tagal sa labas na nagkaka-frostbite. And usually, naapektuhan yung ears natin, yung mga fingertips natin, and yung toes na atin. So, ayun. And kaya nga kapag summer talagang tinatry nating lumabas as much as we can. Kahit na after work talagang kakayanin natin lumabas. Kasi gusto nating i-enjoy as much sun as we can. Kasi hindi naman matagal yung summer dito. And then spring, okay lang din. And fall, medyo lumalamig na. Like ngayon is fall na. So, kailangan naka-sweater na tayo. Pero para sa akin naman, as long as naka-dress up ka for the weather, kaya naman. Kaya nga ang galing lang kasi may mga weather app dito. And hanggang ngayon, bago kami lumabas, tinatry ko pa rin talagang laging i-check sa phone ko yung weather. Kasi dito, alam nyo, importante talaga na tinitignan yung weather bago kayo umalis, bago kayo mag-work. Kasi ang hirap pagka underdress ka. Mas okay na yung overdressed kasi matatanggal mo naman kapag ka nainitan ka. Kaya nagle-layer yung iba dito ng sweater, tsaka may mga panloob pa sila. Kasi pwede naman tanggalin pag nasa loob ka na. Unlike kapag underdress ka, di mo alam paano ka mamuloktot or saan ka kukuha ng sweater kung wala ka namang dala-dala. Next naman nating tatalakayin is yung cost of living. So, hindi naman lingid sa kaalaman natin na tumataas na yung cost of living dito. Pero feeling ko, hindi lang naman dito mataas yung cost of living. Feeling ko sa lahat naman yun. So, lahat tayo affected guys sa pagtaas ng mga bilihin, pati yung pagtaas ng gas prices. Sa lahat naman ng bansa yun. So, I feel like kahit saan ka nakatira ngayon, kahit anong lugar ka is affected pa rin tayo. Especially yung after pandemic, nagtaasan talaga lahat. Actually, naalala ko pa nung pandemic times, pagpapasok ka sa work is parang ghost town ba? Halos walang sasakyan sa daan. Tapos 66 cents ata nun yung cost ng gas. Tinago ko pa yung resibo kasi gusto kong may remembrance ng time na ang mura-mura talaga ng gas. Inflation is real lang talaga. Sa mga groceries lang kapag nag-grocery kami kasi usually tinitignan ko talaga yung mga presyo. Mahilig akong mag-compare ng prices. So looking back is nakikita mo talaga yung mga certain items na lagi mong binibili. Maalala mo yung prices nila and compare mo ngayon talagang ibang-iba na. Ayun yung pangatlo pero not in particular order na pag-uusapan natin is yung unemployment. I feel like dahil dumarami na yung mga tao dito is nagiging stiff na yung competition talaga sa trabaho. Nahihirapan yung ibang makapasok agad sa work. Ang dami na nilang ina-applyan pero unfortunately walang tumatawag kasi nga dumadami na nga yung mga tao dito. Especially I feel like sa mga big cities. Pero ayun nga, sabi nga nila is connection is the key.
I feel like mga employers naglilin towards referral or kung sino yung mga kakilala mo. Kaya importante talaga na mag-build kayo ng community lalo na kapag bago kayo sa isang lugar. Kasi lalo kung yung employer mo alam niya yung trabaho mo and then masipag ka and then pag nag-refer ka, I'm sure is malaking factor yun para makuha yung nire-refer mo dun sa trabaho. I mean, hindi naman siya yun talaga yung reason bakit makakapasok yung tao. Titignan pa rin syempre yung skills, i-interviewin pa rin siya and everything. Pero malaking bagay yung referral talaga sa work. Yun yung napansin namin and naririnig namin sa iba. Kasi luckily, hindi naman namin kinailangan ng referral so far sa mga pinagtatrabauhan namin. So, for that, I'm really grateful din. Pero, ayun, kaya rin siguro na umuwi yung iba kasi yung expectations nila is, especially kung yung job sa Philippines is regulated, tulad ng nurse, engineer, architect, doctors, ayan, mga regulated jobs kasi yan dito, guys. So, hindi ka basta-basta makakapasok sa gusto mong trabaho na gusto mong maging nurse ka right away. Hindi kasi yun pwede, guys. May due process and may colleges dito and may steps talaga. Minsan kailangan mo pang mag-NCLEX or mag-take ng mga certain exam. Talagang siya, mahabang proseso pero worth it siya. So, tiyaga lang. Kaya, ayun, siguro yung iba, expect nila, mabilis lang yung proseso. Gusto nila agad-agad, ito yung trabaho nila. Pero, in reality, guys, hindi. So, kailangan sobrang mahaba yung pasensya nyo. And enjoy lang kung ano man yung meron kayo ngayon, kung ano man yung trabaho nyo ngayon. I feel like contentment is the key while striving hard para makuha nyo yung gusto nyong trabaho dito. Next naman na reason na probably kaya umuwi yung ibang tao is loneliness or homesickness. Na-feel ko rin naman to kasi first hand, dumating kasi ako dito na single ako, mag-isa lang. So, importante talaga na may mga friends kayo, tsaka family. Ako, sobrang thankful ako. Tito Glenn Umali, shout out. Tsaka kay Tita Becky and sa mga kids, Anika, Nikki, and Sunshine. So, sila yung tumulong sa akin dito. Kadating ko rin dito sa Canada. Sila yung reason bakit andito ako. So, sobrang grateful ako. Ang hirap. Feeling ko mas mahirap kung dumating kayo dito na, especially kung single. I mean, kung mag-isa na tao din, na pumunta dito and like, wala talagang kakilala. I can't speak for them kasi hindi ko naranasan yun. Pumunta ako dito na andyan si Tito Glenn. And andyan din yung De La Cruz family. Shout out, Tita Cathy, May, and family. Salamat. Kasi sila yung mga tumulong sa akin sa pag-start ko dito. Kasi ang hirap talagang mag-start sa isang lugar, sa isang foreign country na wala kang kakilala. Kasi ako nga, may mga kakilala na pero nag-struggle din naman ako. As in, yung homesickness kapag tinamaan ka, may iyak ka na lang. Parang mapapaisip ka, bakit ba ako andito? Yung mga ganung bagay. Pero if you look in the future, iniisip mo yung future na magiging maganda, hindi yung present situation mo. I'm sure mag-strive hard ka to stay here. I know sinasabi nila, hindi daw para sa lahat yung Canada. Pero alam nyo guys, para sa akin lang, ikaw yung gumagawa ng sarili mong destiny. So, kung andito ka na rin, kailangan ibigay mo na yung lahat mo. And mag-fail man, mag-succeed, wala kang regrets. Para sa amin and sa asawa ko, I feel like, lalo na yung nag-move kami dito from Winnipeg to Calgary is, alam mo yun, make or break. At least, benefit of the doubt na try mo. So, ganun din feeling ko kung lumipat ka from Philippines, nakipagsapalaran ka to Canada. And there's a reason bakit andito ka kung bakit nakapunta ka dito. Ang daming nangangarap na pumunta dito. So, gawin mo na lahat yung best mo para in the end, wala kang pagsisihan na hindi mo ginawa. Kasi I don't think mag-fail ka, may matututunan ka, pero hindi ka mag-fail. Alam mo yun, parang laging optimistic ba?
And hindi man ako laging optimistic, pero yung hubby ko siya lagi yung nagpo-push sa akin. So, mahirap, alam ko, pero lahat naman mahirap sa una. Wala namang naging madali. So, tiyaga-tiyaga lang. And last, guys, but not the least, is unaffordable housing. And ito, makikita naman natin din sa lahat ng bansa. Talagang through the roof na yung housing prices, yung rent prices. Hindi na talaga siya mapipigilan eh. Siguro magiging straight yung line, pero ewan ko, lahat tayo hopeful, 'di ba, na sana bumaba yung prices ng housing or maging reasonable man lang, pero yung interest thankful ako na bumababa, 'di ba, 4.25% ngayon. Pero yung talagang housing prices is sobrang mahal. Kahit yung mga kawork ko is nagrereklamo din about housing prices, like paano daw makakabili pa yung mga first time home buyers. Lalo sobra talagang mahal. Mas mahal sa ibang mga province than dito sa Alberta, pero may feeling ako na palin na rin towards ganong price yung Alberta kasi sa sobrang daming lumilipat pa rin dito sa Calgary tulad namin. So, ayun. Isa sa mga reasons bakit umaalis yung mga tao dito sa Canada is sobrang mahal na nung mga bahay. So, ayun guys. Sana may na-share ako sa inyo. Ito yung mga nakita lang natin ng mga 5 reasons. I'm sure meron pang iba dyan na personal reason ng ibang tao kung bakit nila pinipiling umuwi pa rin mga kababayan natin. At ayaw nila magstay dito sa Canada. And feel free to comment guys kung may gusto man kayong idagdag. I'm sure madami ako na-miss, pero 5 lang ito sa mga nakita ko online na usual reason kung bakit ayaw pa rin magstay or gusto pa rin piliing umuwi sa Pinas ng ating mga kababayan. So ayun guys, don't compare your journey to everyone kasi lahat tayo is unique. And always be kind. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isa't isa sa atin. And I'll see you in our next one. Bye!